Feedback. Feedback. Okay, hindi na. I mean, mesh, but anyways. Let's see. So, let's start with Uh, anyways. Ito nga. Pressure. Ow! So, again, we have this formula. So, ito lang muna naman ang ating gagamitin. Pressure is equal to gamma H or, well, yeah. Yeah, tapos, P absolute is equal to P atmosphere. Let's proceed with the problems agad kasi alam niyo naman yan. Dali lang yan. Okay. Nice. Let's see. Iron brackets. Are. A vertical column of water will be supported to what height by standard atmospheric pressure? Wait lang. Sulat eh. Tingnan nyo na lang. Ayan. A vertical column of water will be supported to what height by standard atmospheric pressure? So, Sa if ano ko you... na lang pala i-record, pre, cellphone ko. sige. So, meron tayong, ang tanong ay to what height daw na masusupport ng atmospheric pressure. So, ang P natin is yung atmospheric pressure which is 101.325 kilopascals. Ang water lang. So, gagawin nita. Wait lang, no. Wait. A vertical column of water will be supported to what height by standard atmospheric pressure? So, yeah. So, height ng water, gamma din to ng water. Ano ang gamma ng water? Ano ba? 9.81. So, hindi lang yan. Ito lang gagawin natin formula. P is equal to gamma height. So, height. Divide both sides by gamma. Wait. Height then becomes pressure over gamma. So, 101.5. Ang kilopascals, it's just kilonewtons per meter over 9.81 kilonewtons per cubic meter. So, cancel tong kilonewtons. Itong cubic meter, baka cancel yung dalawa nito. So, ang sagot niyan ay feet. Feet yung nasa question pala. Okay. Wait lang. Feet pala yung nasa question. Alin ba yan? Yan yung number 1? Hindi, ano lang to. Nasa book. Patiin nga ulit, screenshot ko. Screenshot mo ba? Oo. Okay na. Thank you. Hi. Let's see. So, ito ay P atmosphere, which is 14.7 PSI. Tapos itong gamma ng water is 62, with ito is force. 62.4 pound force per cubic feet. So again, P is equal to height gamma. Wait, gamma height. Sorry, baliktad. And by both sides by gamma. Gamma height then becomes pressure over gamma, which is 14.7 pound force per square inch over 62.4 pound force per cubic feet. Tapos kita natin, this is inch square, this is cubic feet. Tapos yung yung sa problem ay, wait lang, ayan, ganyan. Yung sa problem ay cubic feet ang sagot. I mean feet ang sagot. So we just convert this into feet, which is 12 inches is equal to 1 feet. That's squared. Tapos calculator nyo lang yan.
Feel ko hindi ko na lang kailangan turo tong pressure, di ba? Kasi Hindi, yung mga ano. basic lang. Pero anyways, ipapasadahan lang natin ng konti. Like, Feeling let's ko say, yung lalabas kay sir, ito ang lalabas. hindi. Yung mga Hindi medyo mas lalabas. mahirap dyan. Yun nga eh. Sige, mamaya. Wait lang. 14.7. Yung kay Carla Camo, pressure ba yon? Yung kaunahan nating yun, ano? Alin? Yung kaunahan nating assignment. Di ba, kinuha yung kay Carla amongst other people. I mean, kasi yan. Na-upload na ba yung lahat sa Google Drive? Hindi pa ata. Pero yung kay Carla na-upload na niya. Ay, Oo. so ang height natin is 33.923 feet, which is almost equivalent, or I mean approximately 34 feet. And this is letter B. Ayan. Sige, maghanap tayo ng mas mahirap. Ang iba naman ng space. Oh my God. Kasi nilayuan ko na malabon, like ito lang Oo. talaga yung kasyang space. Kasi like, for example, if palalayuin ko pa siya, I mean, technically kita pa din, but still. Anyways. Hanapin ko lang yung kay Carla. Saan ba yung in-upload? Pre. Dali, nasaan? Wait, information dissemination. Ito, Pa-forward na. ngayon ko sa Akatsuki. Si Carla pa nag-upload. Si Carla lang nag-upload na. Feeling ko sa pressure analyzation lang eh. Saka yung hindi siya magbibigay ng mga talaga. Yung lahat. Yung mahirap talaga. Yung sakto lang talaga. A reservoir of Yung, glycerin. yung fitwork yun, madali lang kung alam mo formula eh. A reservoir of glycerin gas. Ayan, hindi na nagkaalam ng tawag ng feedback. A reservoir of glycerin has Hey, Janelo, andyan ka pa ba? Opo. Number 1. Feel ko hindi. Wait lang. Alam natin yung pinaka. Ano to? What is the value of the surface tension of a small drop of water? 0.3 millimeters. Tanyo, may surface tension si Carla. What is the value of the surface tension of a small drop of water? Oh, shit. Wait lang. So, susunod. Ayun ko isulat sa board. Kakatamad. Anyways. Wait lang. Hinahanap ay surface tension. Technically, may formula din ako dito ng surface tension. Surface tension. Nakita ko yun eh. Ay, wait. Sa may unahan pala yun. Ayan. Yun pala. Yun o, dalawa. Ito yung... Okay, so the stress, ito ay surface tension. Is equal to PR. Nag-feel ko. PR over 4 or PR over 2. Itong P, ito yung pressure. Pressure
gauge. Ito naman yung radius. Yeah. Number ano yun, Arthur? Number 3 ng kay Carla. Kasi yung iba namang, di ba medyo madali-dali naman yung ibang questions. Kasi like, puro What is pressure. the value? Ba't may ganito? Hindi naman siya pressure surface tension naman yan. But anyways. Ano, makikibigay Ay, ano nga to? Ano Ito na? yung kaunahan, viscosity to. Viscosity ba yan? Di ba hindi pa binabalik sa atin yung kaunahan? Hindi ha, Ay, nabalik na ha. binabalik pa sa atin yung pressure. Ito Ito pala na yung kaunahan. yan ang kaana. Di ba pressure yan? Hindi, ang kaunahan ni about fluid mechanics lang. Random pa dun. Yung viscosity at saka pressure, wala pa. Oo nga, dalawa yun, di ba? Well, try muna natin yung isa. Anyways, meron tayong itong formula. Tandaan. Surface tension is equal to pressure times radius over 4. Now, that's sort of, actually, I'm not sure kung similar siya dito. Let's see. This is force over area-ish. Let's see, pressure. Ano yung P? Ha? Ano yung P? Pressure R. Ito? Oo. Radius. So, ang given doon, may diameter na 0.03 millimeters. Ay, hindi, 0.3. Tsaka ang nakalagay siya is small drop of water. So, alin dito ang gagamitin? Yung Ay, this is pangalawa. bubble. And this is for liquid bubble or droplet. Pag soap bubble, wait lang. Pag soap bubble, it means na ganyan lang siya. Wala siyang, air lang yung nasa, air lang to. Air yung kanyang gitna. Tas, ito, manipis lang yung parang, ng water. 'Di ba? Ganun yung soap bubbles. Pero pag water droplets, so, siya ay pure water. Na, Pag water droplet, ang gagamitin yung pangalawang equation. ito. Over 2. Naman, pag naman siya is bubble or air, Bubbles. ito yung gagamitin. Okay, screenshot ko lang. Ano bang tanong doon? Gets. Wait lang. Janela, gets mo? Opo. Ako hindi ko masyado. But anyways, pag surface tension, basta puro ba naman formula kasi siya. Pag surface tension, ito gagamitin yung formula. Pressure times radius over 4 if siya is soap bubble, or pressure over 2 naman pag siya is pag solid na liquid. Basta tatandaan, mas malaki ang surface tension pag full kaysa sa pag siya is soap bubble lang. But anyways, ano nga given? 0.3 to. Kapit ko nga. Hindi siguro naman magbibigay si sir ng yung mga nasa tube manometer. No? Hindi ko sure eh. Ibay naman niya. 3 millimeter lang. Tapos, ang pressure ay 561 pascals. 561 pascals. So, let's see. And is
Since ito ay solid droplet, ang gagamitin natin ay array. And ito ko-convert. Let's see. Ito is 0.15 millimeters. Now, so ano lang natin? Plug in lang natin siya. 561. Ang Pascal is Newton per square meters. Times, kita ko lang space. Uh, 561 Newton per meter squared times 0.15 millimeters times, since siya is millimeters, ito yung naka-meters, ating i-convert. So this is 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Ano yung 0.15? Radius. Naman. Kasi di ba diameter ang given? Oo. So kailangan natin siya i-convert into radius kasi siya yung nasa formula. Tapos, over 2. Cancel, cancel. Tapos, cancel. Siya is Newton per meter. I'm not sure what that is. Ayan. Meron din tayong constants. Makikicalculate na lang. Radius. Pero for sure, madali lang. Sana madali lang exam ni sir. Madali lang ang exam ni sir? Oo. I mean, Hindi, technically, please. pag alam yung formula. Oo. Kasi dati, nung tayo nag-sit work, nagulat tayo kasi bigla siya nagpa-buoyancy. Oo. Di ba ang ating ang ating ni-review ay viscosity, no? At Pressure. Pressure at viscosity. Oo. Yun lang yung alam natin, yung buoyancy, hindi natin literal na alam. Yes. Bukas, magpapasit work ulit yun. Sabi niya. Diba? Baka daw. Ano yun? Ha? Ay, paano? Siguro, sa akin ipapasa. Hindi ko sabihin kailangan mag-picture sa Google Drive. Kasi lagi niya akong tinatanong ko kung ano bang ginagawa niyo dati sa ganito. Sabihin ko na lang, sir, ano po? Sa ano na lang po ipasa. Puro pasa nga lang. Pag face-to-face na. Kolektahin ko na lang po. Ikaw mo na, anong lumabas? R61. Wait lang. Anong lumabas? Ano, 0.042. 0.042 Newton per meter, no? Oo. Next. Hindi ano? Ano, hindi what? Newton meter squared. Tama. Sige. Okay, that's good. Di ba, ang pressure, Ay, tingnan natin to. Newton per square meter. Ay, oo pala. Tama pre. Tama. Okay na. Nakita ko na pre. Yan. Cancel to kasi convert lang naman natin. Kasi ito, tagtag. Newton meter. Ito nga, pati yung narito, Newton meter din. Oh, I gets. Thank you. So, ibig sabihin, kailangan kung mangolekta lang tayo ng mangolekta ng parang formulas, no? Oo, siguro. Technically, lahat narito sa book. Dito. And also doon sa book na prime na itim. Kaso wala lang tong problems. Sa online. Kaso wala itong Feeling problems. ko si sir kumukuha lang sa online. Hindi. Ano na? Feeling ko si sir kumukuha lang ng problems online. Oo. Kasi pag sinusearch mo, parang masagot mat yun.
nasa Brainly, ganun. Same Mm. problem din. Kaso, random. Random nga. Let's see. So, ibig sabihin, ang dami kasi talaga din ng formulas. Like, alam niyo na naman ang specific weight, ang mass, ang density, ang specific gravity, specific volume, ang surface tension ito na. Tapos, ang meron dito, capillary action. Which, meron din kamo doon kay Carla. Hindi ko to alam, promise. Like, I don't know. But anyways, alam niyo din ang pressure, Pascal's law, tas ito, tas yung, alam niyo din to. Ano na nga lang muna tayo, pressure. Kahit Ano? ano lang muna ngayon. Pressure. Wait lang. Ano na? Pressure na lang muna tayo. Pressure na lang. Oh, yung mahihirap sa pressure. Are, may magandang problem. Ouch! Makiki-screenshot. Wait lang. Wait lang, ay mag-focus. Ayan. Wait. Okay na. Ayan. In a hydraulic press, the large piston... Wait lang. Sige, lagyan ko na lang ng... ako naman sulatin ko na. In the hydraulic press, the large piston has a cross-sectional area. A1. Ito ko. Yan yung area ng large piston. And the small piston has a cross-sectional area of 5 cm squared. Tapos, if the force applied is 250 Newton, so F2 is 200 newtons. Kasi nakalagay, kaya siya F2 kasi if the force applied is 250 newtons to the small piston, di ba ito yung large piston, ito yung small piston. So, kung ang 250 newtons is applied sa small piston, since siya is pangalawa, so pangalawa din to. Ang tinatanong is compute the force acting on the large piston. So, F1 is 1. So, para malaman natin yan, siya is gagawin natin, di ba, pressure is equal to force over area. So, ang pressure ng 1 is equal to pressure ng 2. Ngayon, bakit equal ang pressure 1 at pressure 2? Kasi, I'm not sure actually. Wait lang, try kong i-visualize. And then, ano ba yung hydraulic press? Let's say, ito yung smaller. No? Yung 1. Tapos, meron tayong 2. Tapos, si isa lang pressure yung nag-a-act sa kanya. Ganyan. So, yung pressure na nag-a-act sa 1 is yun din yung pressure na nag-a-act sa 2. I think. Anyways, yan. Ngayon, ano ang formula ng pressure? Ito. F over A. So, we just list 1 over area 1 is equal to force 2 over area 2. Tapos, ang hinahanap naman, ang tinatanong, compute the force acting on the large piston. Again, ang large piston is yung panguna. So, ang hinahanap is F1. Now, so, meron tayong A1, meron tayong F2, meron tayong A2 now. Oh. So, pwede nyo na lang i-substitute yung values na yan. Tapos, since sinatamad kayong mga i-shift solve nyo na lang. Ano kung tatanggapin ni sir? Ha? Kung tatanggapin ni sir. Yun nga eh. Kasi ang alam ko si sir, ayaw niya ng gantong shift solve. Kasi siya niya nagsabi sa atin na ayaw niya na kapag sa seat work, sa assignment, is yung literal na isa na lang. Okay, sige. So, solve natin ng isa-isa. Tibay naman yun. Hirap niyan. So, kailangan lang Time natin consuming. i-move ng F1. No, since ito yung mawawala. So, kailangan lang natin itong i-move yung A1 dito sa kabila. So, since it is Ito na si deletion, Carlo. pumasok si Carlo? Carla. Carla. Hello. Anyways,
Sige, bilisan ko lang ulit. So, anyways, Carla, meron tayong problem. Sige, basahin mo. In a hydraulic press, the large piston nasa cross-sectional area. Yan, tapos, and the small piston nasa cross-sectional area. If the force applied is to 15 to the small piston, compute the force acting on the large piston. Ay, nawala yung drawing ko. So, ganito yung parang, Carla, tapos ka na maglaba. oh, Oo. ito yung Assign pressure. nga ako yan. Ito yung pressure. No, yung pressure na nag-a-act sa maliit na piston is equal sa pressure na nag-a-act dito sa large piston. Kaya Ganun ba natin lagi sa ganyan, na P1 is equal to P2. Arthur? Ha? Ganun lagi. Pagka kunyari piston, ganyan lagi. Or depende sa case. Depende sa case. Although here, parang nasa isang hydraulic press lang naman siya. So, nasa isang ano lang siya. Anyways. So again, so equal yung P1 at saka P2. So ang formula ng pressure is ito, force over area. So lagay lang natin na ganyan. Tapos ang nawawala nga natin is force 1. So kailangan lang natin tong i-isolate. Sobrahin ko na ito. Ba, yun. Che! Labas! Naubo ako. So isolate lang natin tong F1. So, di ba ito division yung A sub 1. So para para malipat dito sa kabila, nilipat lang natin, magiging multiplication pag nilipat. So ganyan, magiging F1 is equal to F2 over A2 times A1. Tapos, i-substitute lang natin yung values. Ganun lang ba yun? Ililipat lang? Oo, kasi nga, di ba, F1 over A1 is equal to over A2. Para mawala tong A1 sa kabila, i-multiply sa both sides by A1. Wow. Gets. Cancel. Kaya ganun. Gets. Pag naman kunwari, let's say F1 A1 is equal to F2 A2. Pag gusto mo namang tagtagin tong A1, kailangan mong i-divide. Oo. Gets. Yan. Anyways. Wait, picture. Okay, okay na. Gets ko na. Hindi, para sa kanila. Sana. Mabilis. Madali lang naman yun. Anyways. So, pag ganyan, F1, wawala na ng tinta. Janelo, andyan ka pa ba? 1 is equal to F2 over tulog na. times A1. Ang F2 natin is 250 Janelo. newtons. Ang area 2 natin. Bakit? Andyan ka pa. Gets mo naman. Oo. Nag-lecture. Dileso. Ano na? Si Dileso. 200 cm. Wait lang, Carla. Ayan. Baka may magtanong sa inyo, Arthur, ito yung cm squared, kasi ito yung Newton. Di ba dapat i-convert natin into meters? Di ba? Hindi, pwede naman pagka tapos. Oo, kaso, baka nga tanong ngayon. Pero, tingnan nyo. Ay, pareho pala magka-cancel, kaya okay lang. Yes. Kakancel siya. So, kahit hindi na natin convert. Oo. Ayan. So, ang sagot ay... Wait, magbuhay lang ako ng ilan. Carlos, nanindigan na sa Akatsuki. What? 50. Yun pa lang naman. Salamat. Anyang. Anyong. Ayan. Ang sagot ay... Anong magiging sagot? Janelo, sagot. Wala, parang kay-share kanina eh. Wait lang, ilagay ko lang. Ayun na pala. 10,000 ano? 10,000. Newton. Anong unit? Newton. Newton. Ngayon, ang tanong ay kilonewtons. Convert. Okay. Sana ganyan lang kadali. Para Ilang ganyan lang. kilonewtons? Sige, convert natin. 1 Newton. 1,000 kilonewton. 1,000 volts. Oo, tama. Ay, bobo. Newtons. Cancel. So, anong sagot? Wait lang. Ano ko lang. Sige, pagka na. Huwag mo na burahin, Arthur.
Screenshot ko. 3-0. 3-0. Ang sagot. 10. Oh. 10. Wait. Screenshot. Wait lang. Sige. Pressure. Yan. Okay, screenshot. Thanks. Okay na. Next. Ito, Arthur, dun sa yung number 3. Hindi ko na nasagutan. Sa seat work. Nasagutan mo ba yun? Ano sa seat work? Pressure Number ba yun? 3. Oo. Sa seat work? Sa hollow one. Ay, hollow cylinder. Oo. Yan. Oo. Yan. Okay, sige. A hollow cylinder 1 meter in diameter and 2 meter high Hirap niyan. weighs 2825 Buoyancy. newtons. How many kilonewtons of lead weighing 110 kilonewtons per cubic meter must be fastened to the outside bottom of the cylinder to make it float with 1.5 meters submerged in water? So, let's visualize. Ano ba munang tinatanong dito? Hinahanap? Ayun, ang tinatanong ay how many kilonewtons of lead Force? weighing... Force? Yes, force. Anyways, visualize muna natin. Bayan. 1 meter diameter. Tsaka 2 meters high. Ganda ng clothing. Wow. Nag-i-screen record ako. Areho ang pang video. Yun ang pang... Hindi ho. Parehong naka-join sa isang Google Meet. Anyways. Tapos, ang nakalagay, how many kilonewtons of lead weighing 110 kilonewtons must be fastened to the outside bottom of the cylinder to make it float? So it means, nalalagyan dito ng lead. Nalalagyan dito ng pampabigat. Although, wait lang. Ilagay na lang natin bukod. Lagyan na lang natin dito sa baba para balance. But anyways, so dapat ang submerge. So itong height na to dapat ay 1.5 meters. So hindi nakalista pa dito yung formula for submerged water. So sulat ko lang. Volume submerged over total volume is equal to area submerged over area total is equal to height submerged over height total. Ay, yan din yung di ba? Hindi pala. SG body over SG. Yan din yung ginamit sa number 2, di ba? Yes. Kaya nga nagtataka ako kasi hindi na to pressure. Ito yung tawag dito. Nasa libro ko to eh. Yung volume submerged equals to SG ng body over SG ng liquid times V. Ngayon, tatanungin nyo, ba't ganyan? Kasi iba yung nasa book. Sige, tingnan natin yung formula na nasa book. Let's say itong VS is equal to SG body over SG liquid times V. No, yan ang nasa book. Oo. Ngayon, kailangan ko kasi itong i-compress ng pag-ano. So, ang ginawa, tapos, di ba, ito din is equal to HS, H, tapos, copy paste, tapos, area submerged. Ganon din. Area, ganon. No? So, ang ginawa ko, dinivide ko over V, over H, over AS, tanggal, para maging SG body over SG liquid. So, magiging equal sila dito lahat. Para mas madaling siyang i-memorize. Okay. Pero technically, madali lang din naman itong i-memorize. So, Gets. ticket kasi ako sa Danilo, kaya mo? yun. So, yun. So, kung gagamitin natin formula. Janela. Oh, nice. Oo.
gagamitin natin formula since ang tinatanong ay height. So, itong HS. So, HS over Ganun din pala. SG body over SG liquid. Sulat muna natin yung mga given. Ang given ay diameter is 1 meters. Height or height total is 2 meters. Tapos weight ng, let's say, body. So, weight ng body is equal to 2825 newtons. How many kilonewtons of, so, weight. Technically, ang force at, weight ng lead. L. Ang hinahanap. Force dito, although, yeah. Anyways. Ngayon, wait, may kulang pang formula. Weight ng, wait lang. Ba naman, pressure pa lang, biglang naging buoyancy agad. Si Calba naman. Ito. Ay, yung force ng buoyancy is equal sa weight ng Ayan. the Weight, body force pa rin, no? Sorry. of the displaced liquid. Force ng buoyancy is equal to weight ng displaced water or liquid is equal to weight ng object in air minus weight ng object in water is equal to gamma ng liquid Volume displaced. volume displaced. Ayan. Yan. So, hinahanap is weight ng lead. Ngayon, Wait, may tanong ako, Arthur. go. Yung sa weight in air minus weight in water, buong weight, paano yun? Weight in air. Yung lang? Ng object. Weight ng object in air, weight ng object in water. Hindi. Tatanong mo. Kunwari, yung weight in air, yung hindi lang nakaloob, yung nakalabas lang. Oo, yung nakalabas. Tapos yung weight in water, yung lang, submerge. Okay, gets. Or weight submerged. Hindi ba yung formula for buoyancy? Ito, oo. Oo nga, yun nga yun. Gets. Napuno na ng formulas. But anyways, ngayon, ang tinatanong ay weight ng lead na kailangan dito. So, kailangan muna nating malaman. Wait lang. Hirap niyan, di ba? Wait lang. Feel ko mali ako. Gets mo, Janelo? Wait lang. Paano ba kaya tayo nagkamali na si Arthur? Paano ba tayo? Kasi hindi ko tinake into account yung volume ng lead. Carla, okay ka pa dyan? Wait lang. Tingnan ko lang yung solution. 2826. Bleso, shoutout sa'yo. Nasasad na. Kaya natin yan. Ara lang. Tayo. Yeah. Stress na. Ayun, parang hindi naman. Sige. Hindi naman pala take into account yung volume ng lead, which is great. Sige, let's continue. Ngayon, ang kailangan muna nating sige. Sa tingin nyo, ano muna ang kailangan nating hanapin? Yung Sige. Wait ng... Marami tayong pwede dito hanapin. Pwedeng force buoyancy, pwedeng volume displaced. Sige. Ano yung liquid natin? Water. Oo, water. So, lagay muna natin. Ang gamma ng water is 9.81 newtons per cubic meters. Sige. Ngayon,
Sige. Dito, at ito muna ating hanapin. No. Ang tinatanong ay wait pa. Ang nakalagay, ang height submerged ay 1.5 meters. So, sulat din natin yun. Ah, 1.5. Tapos, kasi, paano ko pa ito sunod? I mean, alam ko paano ito sunod. Hindi ko alam kung paano i-explain. Kasi ang ginawa ko muna, di ba yung ito, meron siyang submerge, no? Ang ginawa ko, hinanap ko muna yung volume display. I mean, yung volume submerge. Although, yeah, equal din siya sa volume displaced. Volume displaced ng itong cylinder na to. So, para mahanap ko yung volume displaced, sige, anong formula ng volume displaced? Volume displaced. Di ba? Di ba Ano cylinder lang? din yun? SG ng body. Over Wait lang, SG ng liquid. Oo, yeah, sure. But, di ba cylinder ang ating hinahanap? Oo. Yan. Eh, wait lang. Given na tayo ng weight, no? Oo. Given na tayo ng weight ng body. Ay, hindi. Kailangan pa din natin hanapin yung volume displaced kasi para mahanap natin yung force ng buoyancy. Oo. Kasi, alam na natin to, ito na lang ang nawawala. Anyways, wait lang, pwede rin to. Pwede rin itong gamitin, yung weight in air minus weight in water. Oo nga. Sige, we'll solve using both. Anyways, Dami ah. so ano yung, di ba ito yung nakasubmerge sa tubig? No, ito yung nakasubmerge sa tubig. So, anong height nga nito, yung nakasubmerge? 1.5 meters. Tapos, itong radius nito ay 1 meters. Ngayon, alam niyo kung anong volume ng cylinder? Hindi. Okay. Hindi. Ngayon, tingnan nyo. Ano ang, di ba, sa cubes, paano sinasolve ang ano nito? Ang area. I mean, ang volume. Length Aries. times height. Oo. So, ibig sabihin, nahanapin mo muna yung area ng isang face, tapos i-multiply mo siya sa height. Volume ng cylinder, search ko nga. Di ba? Huwag mo i-search. Sige. Di ba? Yan yung ito yung area nito. Tapos, i-multiply natin siya sa height para mahanap yung volume, no? Oo. So, let's apply that same concept dito sa cylinder. Ngayon, ano ang area ng, ano to? Anong shape yan? Circle. Circle. So, alam naman natin ang area ng circle, no? Pi over 4. Yeah, pi over 4. No? Oo. Tapos, again, para hanapin yung volume, i-multiply mo lang siya sa height. height. Times submerge. So, pi over 4 times d. So, 1 meter squared times 1.5 meters. Yun na yung ano. Yeah, this is the volume. But may nagturut. 15 minutes. Okay. Pi over 4. 1 times 1.5. 1.18. 18? Oo. Exact yun. 1.178097245. Get 5 over 4 times 1.5. Tulad ko na lang siya as ayoko kasi basta 3 over 8 pa yung aking cubic meters. Although pwede nyo rin siyang isulat as 1.1781.
Wherever you're more comfortable. Ako mas comfortable ako dito sa exact kasi basta small. Tapos, para mahanap naman yung force ng buoyancy. Force ng buoyancy is equal to gamma ng water, so 9.81 kilonewtons per cubic meters times yung again yung volume natin dito 3/8 pi cubic meters. So cancel. Anong lalabas? Or pwede nyo naman na hindi nyo na i-answer nyo na lang. Answer times 9.81. Parang hindi ganito ang solution. I mean, ganito solution pa tayo. 11.5571 is kilonewtons. Yan. Print screen. Ay, Ngayon, nakuha natin yung buoyancy force. ito na yung force ng buoyancy. Ngayon, ang hinahanap natin is weight ng lead. Ngayon, ano tong force? Ano to? Ano tong 11.5571? I mean, yeah, I know it's force of buoyancy, but like, di ba, ang nasa tanong natin is may isa tayong cylinder na maglalagay tayo ng lead dito para pabigatin siya. Tapos, pag mag-a-attach ka ng certain amount ng lead, para siya is mas lumubog pa. So, kailangan mo pa siyang mas pabigatin para bumaba. Tapos, pag nakapag-attach ka na ng ganong amount ng lead, ganito yung, I mean, like 1.5 meters na dapat yung nakababa. No? So, ano yung force buoyancy? Saan siya equal? Ano yung mga forces? Sige, ano yung mga forces? Ito yung force of buoyancy, di ba? Ito pataas. Oo. Ano yung mga force dito sa baba? Weight. Okay, weight nung nasa hindi naka-submerge. Tama ba? No, mali. Ano yung mga narito? Ano yung mga nariyan? Yung weight ng submerge. Okay, fine. Weight ng submerge. Tsaka, meron pa, may isa pa. Gravity. No. Sige, basahin nyo nga ulit ang question. Right. How many kilonewtons of lead must be fastened to the outside bottom of the cylinder? So, ano yung isa pa? Force. Okay, force ng lead. Yes, force ng lead. Ito, weight ng lead. So, what does that tell us? Sorry sir, di kami nag-review. What does that tell us? Ang Hindi, weight ng yun na yun. submerged plus weight ng lead is equal dito sa force ng buoyancy. Tama. So, let's make that into an equation. Wait lang. Sulat ko lang to kasi naubusan na ako ng space. That to tayo sa loob. Weight ng submerge. Yes, weight ng submerged. Ito. Di ba, ito yung nasa ilalim ng tubig. Itong submerged, at saka itong lead. Tapos, ang nagka-counteract sa kanya is yung force ng buoyancy. Oo nga, no. Tama. Galing. Ngayon, Ngayon, i-force na tayo ng buoyancy. 11.5. Weight ng submerge. Meron tayong weight ng submerge. Well, actually, we technically don't have the weight of the submerge. Ang meron tayo is yung total weight. Total weight ng cylinder which is weight ng body which is 2825 newtons. Ngayon, tatanungin nyo, paano natin malalaman yung weight ng submerge? Feeling ko, Sige, sulat muna natin yung force buoyancy is equal to weight ng submerged plus. Ma-minus mo sa So, ito munang weight ng submerged ang kailangan natin hanapin. Paano natin malalaman? Wait. Sige, let's draw. Drawing natin yung cylinder again. Itong naka-submerged, ito ay 1.5 meters.
Itong total ay 2 meters. Oo, ano? Tapos weight nito ay 2825 tons. Sige, paano mo malalaman yung weight ng submerged? Naisip ko ano eh. 2 meters kasi. Ano mo lang siya. Divide Anong portion ng by anong portion yung weight submerged? I mean yung volume weight submerged. Paano mo malalaman kung anong portion ng ano 2 nga ba? 3/4. Siguro naisip ko yan, wala yan sa wala yan sa book. Anyways. 3/4. Yes, tama, 3/4. Paano nakuha ang 3/4? Wala. Ano lang, 1.5. 1.5. 3/4 ng 2. 1.5. Oh, paano mo siya pa-formula? Yun nga, hindi ko magets yun eh. Paano? Di yung 3/4 ng 1.5 2.825. meters over 2 meters. Yan. Ito yung weight submerged. Ito yung weight total. Height submerged. Height submerged over height total. Tapos, multiply mo siya sa weight total. Gets kung bakit. Actually, medyo maingay kasi may G. Wait lang. So, Wait, screenshot ko lang. wait lang. Ang weight submerged over weight total. Maingay ba? Sakto lang. Hindi naririnig yung jeep. Yung aso naririnig. Medyo naririnig. Yung aso, yeah. Anyways, yung weight submerged. Ingay naman ang aso ito. Che! Yung ratio ng weight submerged sa weight total is equal to sa height submerged over height total. Does that make sense? Sige, drawing ulit natin. Kasi tama naman yung sagot ni Carl. 1.5 over 2 times, imumultiply natin dito sa para malaman natin kung ano yung weight submerged. Pero kailangan explain ko lang bakit yun yung formula. Yung Tama. Times. Ano ba yung weight? height total. 2.825. So, yung ratio, wait lang. Actually, I'm not sure bakit. Like, alam kong ganito, alam kong tama yan, pero hindi ko sure kung bakit. Pero Basta ganun. gets mo, Janelo? Basta ganyan. Basta alam nyo na yung Hindi sobra. naka-submerge. Tapos, kung alam nyo na 3/4 yung naka-submerge, imumultiply mo lang siya sa total. Oo. Basta ganun yung formula. So, again, height submerged over height total times weight Paano natin total. malalaman yung ano? Ay! So, 1.5, Pwede, ship solve na pala. Gets. 1.5 meters over 2 meters times 2825 newtons. Ano to? Bakit? Shift sa baba. 2,118.75. Tama ba? Gets. Yan, 2118.75. Ganun lang pala yun. Pero ang haba pa din. Tibay ni sir. Anong nito? Anong unit? Ano yun? Ha? Wait. Anong unit niyan? Wait, huwag mong sabihin. Wait. Ano yung height? Anong height natin? Meters. Times. Anong unit? Ano yan? Newton meter? Sige nga, may Newton meter ba na weight? Wait.
Ano? Pascal. My God, you're hopeless. Newton to. Newton yung weight. Ito, weight submerged. Kaya sa tingin, sige. Okay. Ngayon, di ba, 1.5 meters over Oh. times 5. Oo. Cancel. Ay. Sorry, Okay sorry. na. Lutang. Okay na. Hindi ko kasi sinulat. Tinry ko lang sa ano. Newtons lang. Ah. Newton. Akin yun. Ngayon, meron tayong force buoyancy, meron tayong weight submerged. So pwede na natin mahanap yung weight ng lead. Oo. So, lipat lang natin ito sa kabila. So, weight ng lead is equal to force buoyancy minus weight na submerged. So, kita nyo, ito kilonewtons, ito newtons. So, it's either na you convert this into newtons or you convert this into kilonewtons. Either way, it's correct. Force buoyancy. Paano nga ba natin kinuha yung ano? Force ng buoyancy? Yung ginamit? Law. Dunela, andyan ka pa ba? Dunela. Ngayon, let's say, convert na naman. Arthur. Arthur. Ano nga ba ulit ginamit natin para maging yung force buoyancy? Law. Arthur. Ano yan? 11.5579. Lagi naglalago. Kaya hindi tayo narinig ni Arthur. 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 2 minutes. Bakit? Arthur, ano yan? 11.5579. Hindi, 11,557.13397 newtons. Ano Kinonvert ko from kilonewtons to newtons. Okay, sige. Arthur? Anyway, ayan, minus lang. Oo. Gets. 2 minutes. Under a minute na lang. Gawa pa ba ako bago? Or ano? May screenshot ka ng lahat, Kyle? Wala nga eh. Wala. Yung iba lang, pre. Yari. Gagi, naglaggers na. Arthur, paulit daw lahat. Arthur, may tanong daw si Carla. Wala Gagi, ano nga ba yun? Pre? Ang labo nga sa akin Ano eh. ang FB? Lag. Malabo sa Isa akin. pa ba tayo? Guys, Ano? gagawa pa ako isa. Alin? Gege. Papaulit mo? Hindi, gagawa pa ako isa. Saglit na lang. Kahit last one problem. Okay. Wala.
10? Palo. Uy, ikaw nga eh. Ikaw? 10. Eh di wow. Pero di ko pa siya tawag dyan, ina-upload. 8 parts naman daw minimum. Kaya nga eh, wala namang pasok. Paano nga ba ulit yun, pre? FB. Lo, yung ballpen ko. Ay! Gets. Gets mo dyan eh. Unang ginawa natin, Medyo lang. Yung nagigets naman na. yung Arthur. Arthur. Gets ko na. Yung force ng buoyancy. Baka mo yung naroon sa nasa chat GPT. Ha? Ang ginamit is the lowest submerged rate ng buo. Hindi ko sure kung ano yung tama eh. Ano? It's either weight submerged or weight ng buo. Hindi ko Yung talaga sure kung alin ang gagamitin. Pero anyways, at least alam nyo na yung ibang Yung concept. Hindi ko talaga sure kung ano eh. Kung weight ng submerged to? Or weight ng buo? Kung weight ng buo, edi ano na lang yun. Madali na yan kasi may given na. Something wrong. Gamma. Ano yung gamma ng water? Promise, hindi ko talaga alam. 9.81, di ba? Maybe buo dapat. I'm not sure. But anyways, either way, it's either ang sagot ay kita ba yung ilalim? Yung sagot? Okay. Ayan, kita. It's either 9,400. It's either this or Yan yung sagot pagka yan. i-minus natin yung entire to. Narinig ba tayo ni Arthur? Janelle, magsita ka. Arthur, Arthur, ulitin mo daw lahat, sabi ni Carla. Arthur. gagi ka. Hindi ka naririnig. Narinig. Arthur, And Bakit? Rinig mo kami? Ha? Rinig mo kami? Ano na? Rinig ko kayo. Bakit? Wala. Ano Okay ulit na. daw from the start? From the start. It's either na yun nga yung sagot kanina or ito. Hindi ko kasi sure talaga eh. Okay, Hindi ko sure kung kailangan ba yung itong buong yung hindi ko sure kung bang itong buong ito kung buong weight ba niya or yung submerged lang, hindi ko sure, promise. Okay. Pero anyways, kung ang tamang sagot ay yung weight submerged lang, edi yun yung kanina. Pero kung yung kailangan ay yung buo, edi kailangan itong 2825 yung i-minus. Gets. Yung sa ChatGPT, 2825. Gagi, pag malayo, hindi tayo rinig. Arthur, Okay. Alin yun nasa ChatGPT, yung buo? Oo, yung buo. Gets. Pero gets ko na yung concept. Okay. Wait lang, lobat laptop ko. Thanks. Ano pa? Una muna, di ba? Para makuha yung force ng buoyancy. Ginamit gamma ng y times volume displaced, di ba? Okay. Gets. Thank you. Ano pa ba? Saglit. Carla. Oh, Tapos ko-convert lang sa ito kailan yun. Kaya Gusto mo si JC. Carla.
Kamusta na si JC? Ewan ko. Pati dito nang ano ka ha? Nagbibisit ka ha? Tinipikon mo yun si Carla. Or viscosity, buoyancy. Hirap nung ano, seatwork. Kaya pre, feeling ko madali lang naman siya. Buoyancy ano. Ano? Yung buoyancy pag nag-gets mo yung mga submerge. Pangit ka mo nung mic mo, pre. Kahit mo nga kan. Hindi yun sa akin. Hindi, rinig naman. Ano? Rinig ka ng maayos, ngani. Anyways, Ano pa ba? next Diba? question. Tagal nang inana natin doon. Naka 30 minutes ata tayo dun. At least nag-gets natin. Sa seatwork talaga yun. Akala ko dito sa akin. Kaya yung Alay, dito muna tayo sa seatwork. ha? Sa seatwork muna. Ay, wait, dito, number 5, pressure to. So, anyways, number 5. The barometer of a mountain hiker reads 9. Ayun, number 34 siya dito sa book. Ito lang kamo yung sa book, nakakaurat. Lahat ay sa online yung kinuha. Kailangan lang natin ng analyzation talaga. Ano? Anyways, the question reads, the barometer of a mountain hiker reads 930 millibars at the beginning of a hiking trip. Ibig sabihin, P1 is equal to 930 millibars. Tapos, Janelo, mag-notes ka. Hindi ako nakakapag-notes eh. Wala nga eh. 700 Or like how notes ka. Or masend sa kanila. Ang labo nga sa akin eh. Sa inyo ako nangihingi ng notes. Iba yung lagot ko yun. Kala ko nag-notes ka. Ini-screenshot ko lang, pre. Wait lang. Okay lang yun. Screenshot, press lang yun. Pag-awal mo na kayo, may gagawin lang ako. Okay lang.